pleasantly surprised kasi very helpful si Jury sa pag-guide. Nagawa na kasi niya ito before. So very helpful siya sa pag-guide sa akin with the blocking, ganyan, with the lines. Tapos, nakakatuwa kasi sa totoo lang, show ready na si Jury. Show ready na siya. So ako pala yung nangangapa kasi hindi pa ako familiar with it. Pero she has done it. Yes. Nakakatuwa lang na makita yung her generation way of acting. So nakaka-energize din for me na sige, aral pa ako ganyan, aral ko pa yung script ko ganyan. Ayun. Michael Jury, kumusta naman ba ako? Of course, Sir Ross na yan. Ayun pa, madali naman po ka-work sa Sir Ross. And syempre, Sabihin mo sa akin pag hindi. sobrang nakaka-excite din po na maka-work yung what do you call this, yung mga theater practitioners po na kilala na. It also helps us po, hindi lang ako, pati po yung SMs namin and yung iba pa pong YPs na nakakasama po namin. And marami po pinatututunan sa kanya and sa other actors po na nakakasama namin sa businesses. And minsan po nagtuturo rin sa amin ng Meister Acting para kami nag-workshop pero short workshop kami. Kasi babayaran niyo na ako kapag Oh, experience. babayaran. Biro lang. Thank you po sa free workshop. Pero yun. How young are you? How old are you? 7, 8. Yes. Di ba? Ano talaga to? Ikaw, Ross. 20. 20. 32. I'm 32. Ako first time collaborating with a regional theater group. Nakakatuwa kasi feeling ko rin dahil si Direk BJ, si Kuya BJ, galing from DUP. Parang alien and familiar at the same time. Kasi yung practice ng DUP nakuha nila. Pero yung culture yung culturally, yung Vignanense way of approaching things, iba naman. So ang refreshing lang, nakakatuwang magtrabaho. Tapos, syempre, pag mga bagets yung kasama ko yung nakakabata din yung gano'n. Ayun lang naman. Happy ako sa whole experience na to. Yeah. Everything is new po for me kasi first time din po ng YPC na pinyan yung Wisconsin na pumunta sa Manila stage outside the community stage. Very wholesome to work with professional actors, professional people. Tapos bago rin po sa akin yung parang puro adults po yung kasama ko kasi nga youth na theater po yung galing ako. So, ayun. Though, sobrang professional na po ng lahat. The story is about a student submitting her research paper to her professor, which proves na dapat maging kami. Yeah. So yun, prominent na. May background. So yung May December dynamic, na alam naman natin na hindi ako unfamiliar. Itong Axel na tumatawa Hindi ako unfamiliar dyan. Pero ayun lang. Siyempre in my experience, ganun naman, ako naman yung matanda, di ba? May ka ba? Medyo, kapag ka-excited ako ni Jury, may worry ako na experience kasi knowing the fact na 17 siya, ganyan. So, totoo yung kaba na nararamdaman ko on stage. Oo, baka makahigat ako, di ba? So, ingat na ingat talaga ako. Pero naman,
The play is, ano naman siya, tastefully written. Maganda yung mga plot points niya. Tapos, sa una, talagang yung palpable yung yung pagiging uncomfortable nung buong scenario. Pero eventually naman, mabibigyan ng linaw kung bakit ba ganun yung nangyayari between the two. So ayun, ayun lang. Be prepared kapag napanood yung first play. So, totoong mapanakit. Mapanakit talaga, oo. Oo. So, yung play ko kasi is marami siyang scientific terms. Ayun po. Parang yung story ko may ko talaga sa research and syempre may plot yun. May plot twist. Correct. Ano nila lang. May is very goal-driven. Parang she represents yung generation ko na hindi tumatanggap ng typical answers. So, makinig siyang tao. Gusto niyang i-prove na tama talaga kung ano yung pinaniniwalaan niya. Na maniwala ka sa akin, totoo yung sinasabi ko. Ano ba ba? Ay, nasabi na po kasi yung Sir Ross Nunez. Ayun. Pero syempre, iba pag ginawa pa rin namin. Magumulat pa rin kayo, oo. Pero syempre, hinahanda namin kayo. Baka mamaya mag-walk out kayo kasi hindi kayo komportable. Hindi, tapusin nyo. Maganda siya. In fairness naman kayo. Ang galing po talaga ng playwright. Nung binabasa ko pa lang po yung script, sabi ko, oh my God, ang galing naman ni Sir LJ. Correct. Paano niya nag-isip yung mga ganitong terms? Tapos, kailangan pa po talaga namin i-search. Ano ibig sabihin nito? Ano ba ang theory na to? Then, sa script ko po nakanote na iba, ano ibig sabihin ng theory na to? Correct. Kaya na naman akong tanongin kasi di ko matanong. Definition ng mapanakit, pwede kang manakit ng nagmamahal. Oo, yun na yung ko eh. Hindi lahat ng mapanakit out of malice. Yung akin talaga, part siya ng pagmamahal eh. Hindi ka pwede magmahal ang hindi ka nang mananakit. Ayun talaga. So, kapag when I say mapanakit ko kasi hindi lang siya about romantic relationship. For me po, nung nakilala ko si Jeremy, parang mapanakit is like when parang you feel betrayed na. You feel parang walang kumakampi sa'yo. Ganon. Kasi hindi siya pinaniniwalaan.